Hawak na ngayon ng Philippine National Police ang dalawang posibleng missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang dalawa, mga kapatid ng whistleblower sa kaso na si Julie Patidongan alias Totoy. Kung matatandaan niyo po doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas, at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sa video na ito, makikitang isang lalaki na nagwi-withdraw sa isang ATM machine. Sinabi ni Fajardo na nakilala ng PNP na ang nagwi-withdraw ay si Ella Kim, ang half-brother ni Patidongan. Bit-bit-an niya nito ang ATM ni Melbert John Santos na isa rin sa nawawalang sabungero. Si Melbert ay nawala noong January 13, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Ang kapatid nitong si Jose ang sinasabi naman ng PNP na nakita sa isang video ng pagkuha ng dalawang individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista, isa sa nawawalang sabungero. Si Bautista ay huling nakita noong April 28, 2021 sa Santa Cruz, Laguna. Ang dalawang kapatid ni alias Totoy nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni Brigadier General Romeo Macapas sa isang bansa sa Southeast Asia. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pagbalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant, at in compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya, at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Ella Kim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. Matapos ang pagkakahuli sa dalawa, inalis ng PNP si Brigadier General Macapas sa CIDG at inilipat sa Police Regional Office 12. Ngunit wala raw itong kinalaman sa kaso ng missing sabungeros. I want to confirm that it was General Macapas who requested the Chief PNP para mailipat na siya. Kasi sayang po yung position po na yon, na exclusive po yon for 2-star o at least entry position. And the Chief PNP acceded to his request. There is no truth na mayroon pong nag-request na itanggalin po siya sa CIDG. Again, it would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. I would say this with all certainty, no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority.